There is no perfect church. Kahit saan ka pumuntang church, may kanya-kanya siyang problema, may kanya-kanya siyang mga issues. People come and go to churches. People like certain things about certain churches, why they came in the first place and probably eventually stayed. And at some point, minsan may mga nangyayaring hindi maganda, may mga taong napapaalis dun sa church na yon at napapunta sa iba. Nangyayari talaga yan. Tulad na rin halimbawa sa trabaho. May mga trabaho nung umpisa, gustong-gusto mo siya. But then something happened, wala ka ng ibang magawa kundi umalis. Sometimes even in marriage, even in relationships, whether ito sa asawa mo, kasintahan pa lamang, o kahit yung mga tinatawag ng mga magbe-best friends. Sa umpisa maganda. Kaya ka kapiling nito, kaya kanya kapiling, kaya magkasama kayo because you like certain things about that relationship. Until the day came na something happened, ruined everything, and the only thing you could do is to get out of it. That's life. That's life. And our church is no different. We also have problems. We also have issues. Sometimes, hindi naman dahil yung mismong church ang may problem, hindi naman dahil yung church ang may issue, pero yung mga taong umaattend, may problem si person A, may issue si person B, nagkakatagpo sila, hindi nila ma-resolve, and as a result, things don't go well with them. But praise God, kahit may imperfection ang churches, at kahit pa ang ating church, may sarili siyang imperfection, alam natin ito, God is not yet finished with us. Alam natin yan, God is not yet finished with us. Magandang attitude yan, pati sa ating mga sarili. Kung ikaw mismo nafa-frustrate kasi meron kang ugali, meron kang mga nasasabi, meron kang mga naiisip, meron kang mga nagagawa, tapos alam mo, hindi mo na dapat nasasabi, naiisip, nagagawa, pero andun pa rin, abay sabihin mo sa sarili mo, God is not yet finished with me. Say that together with me, please. God is not yet finished with me. Magandang excuse yan pag nagtatantrums tayo. Diba? Magandang excuse yan pag minsan lumalabas ang ating mga kahinaan. At maganda rin paalala para sa mga nakapalibot sa atin, kasama, bahagi ng ating buhay, nag-e-extend tayo ng extra patience. Kaya tell the person seated next to you, left and right, God is not yet finished with us. God is not yet finished with us. Dugtungan nyo pa, kaya be patient with me. Ganyan. Dugtungan nyo pa, kaya be patient with me. Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay part ng isang message series na sinimulan po natin nung nakalipas na araw. Today is part 3. Isang message na pinamagatan po natin, the church must be the things that you would like to see in our church family. The church must be the things you want to see in our church family. And tonight we discuss part 3. Minsan pa po tayo yumuko, pumikit, manalangin, and commit to the Lord the study of His Word. Let us bow our heads, close our eyes, and please join me in praying to God once again. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. We thank you, Lord, for bringing us to this place sa aming Saturday evening worship service sa Dera, Dubai. Salamat sa aming worship leader, singers, and musicians that led us into praise and worship. Ang pinaka-importante sa amin, Panginoon, yung presensya mo sa aming buhay. Patawarin mo kami sa mga araw, oras na minsan nakakalimot kami sa inyo, Lord. Forgive us. But help us today, tonight, in this place, to once again experience God. Tulungan mo ang bawat isang naririto na magkaroon ng spiritual revival, restoration. Hayaan mong marinyo muli ang aming kalakasan, lalo na kung nasimot ito nitong mga nakalipas na araw ng trabaho, ng problema, ng mga kasama namin sa buhay, ng sarili namin mga frustrations in life. Lord, fill us anew with your Holy Spirit. Fill us anew with your power. Fill us with your grace and mercy, with your peace, with the peace that this world cannot give, the peace that is only found in Jesus Christ. Lord, fill this place. Fill us. Speak through me, Lord, that everything that shall come out of my mouth will be words of encouragement, comfort, guidance, and blessing for your people. And I bind and rebuke all works of Satan in Jesus' name. Na lahat ng gawa ng kaaway hindi magtatagumpay sa buhay ng iyong mga anak.
Pagkat ito po ang aming declaration. And we claim your blessings to be upon your people today, upon our lives, as we pray all of these things. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. All God's people say, Amen. Amen. Tonight we discuss part 3 of this message series kung saan tinatalakay po natin yung sa tingin po natin, ito ang gusto ng Lord makita sa kanyang church. Ito yung mga bagay na sa tingin po natin, ito itinuturo sa atin ni Lord na gusto niya makita sa isang church family na kahit nga walang perfect church, pero yung church, gusto ni Lord, andyan pa rin tayo. Ang gusto ng Lord, yung church, pinagtutulungan pa rin natin na tayo maging bahagi niyan. At marami naman na magsasabi na kahit hindi perfect ang church, pero sa pamagitan ng church, dun siya nagkaroon ng saya sa buhay. Lalo na kaya yung OFW, o ginagawa mo lang dito, trabaho, uwi, pareho pang nakaka-stress yung mga kasama mo sa trabaho, uuwi ka, nakaka-stress din yung kasama mo sa bahay. Sana naman may pumapagitna. And praise the Lord, may church not only in our country, in the Philippines, pero in different parts of the world, there are Christians, and there are Christian churches that God has planted, so that each and every one of us, hindi lang mapasaya, kundi each and every one of us will live our lives under the will of God. The other day nga, I was in the Philippines, and one of my young people there told us, one of the youth who attends our church told me, na yung father niya, who works right now in Angola. In Angola, ha? You know where Angola is? It is the southernmost part of Africa. May mga Filipino churches na rin. Baka may gusto sa inyo mag-migrate, mag-try. Angola. Check nyo mamayang gabi yan sa inyong mga Google. Pero may Filipino church na rin. Medyo kakaiba dun sa lugar na yon, pero ayun, may mga Christian at hindi sila papayag na hindi sila makaka-worship. Hindi sila papayag na hindi sila makakapaglingkod sa Panginoon. Dahil yun ang will ng God. Kahit sa nandun ang Christian, siya'y nagwo-worship at nagsuserve sa God. But there's no perfect church. At ngayon dito sa church natin, ini-strive natin na mag-iisang church na mag-glorify sa God at magiging blessing sa mga taong dumadalo. At nagka-glorify ang God pag ang isang church, nandiyan yung people praising God because of His grace. Ang isang church, nalulugod ang Panginoon pag nakikita niya yung mga taong nandoon, there are people praising God because of His grace. Ano ibig sabihin yan? 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10 says, "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy." Nalulugod daw ang Panginoon sa isang church. At yung church dapat, ang mga taong naroroon, alam nila, only by the grace of God, kaya ako nakaka-worship. Only by the grace of God, kaya ako nakaka-praise. Only by the grace of God, kung bakit ako naging Christian. Only by the grace of God, kung bakit umaayos ang aking buhay. Nalulugod ang Panginoon. Pag tayo na kanyang mga anak, nare-realize natin yon, that we are a people praising God because of His grace. Pag ganun kasi ang ating realization, pag ganun kasi ang ating attitude, kahit ano pa nangyayari sa ating buhay ngayon, hindi tayo mapipigilan na magpuri at sumamba sa Diyos. Pag iniisip natin lagi that God's grace is sufficient for us. So kahit meron ka mga needs, may mga bagay ka na wala pa sa buhay mo, again, hindi ka mapipigilan na mag-praise at mag-worship sa Lord. Well, what are the reasons why sometimes people go to church? Minsan Thanksgiving. Na-promote. Halimbawa, nagkaroon ng increment. Nagkatrabaho. O minsan yung iba, once a year lang, birthday. O di naman kaya, anniversary nila mag-asawa. Why not? Praise God. At least, if only, di ba, hindi na nga nag-church, kung naalala bigla ng birthday niya, magsimba kaya ako, at least that's a good start. Yun nga lang, nakakalungkot naman, kung kaya lang talaga magsisimba, kasi meron lang blessing. Kasi paano pag halimbawa, the next day, may hindi magandang nangyari sa buhay, hindi na mag-worship.
Kung halimbawa within the week or within the month, may hindi magandang nangyari sa pamilya, hindi na rin mag-worship. Hindi pwedeng blessings-based ang pag-worship sa God. Hindi pwedeng blessings-based ang pagpunta natin sa church. Dapat ito'y based on the realization that God's grace is always sufficient. That God's grace is always sufficient. Sabi sa Bible yun eh, your grace is sufficient for me and your power is made perfect in weakness. Your grace is sufficient for me and your power is made perfect in weakness. Alam niyo ba may mga araw yung mga worship leaders natin, yung mga musicians natin, they had a bad day. But I always tell them, magpakanta ka pa rin. They had a bad day, pero sasabihin ko pa rin doon sa magpipreach ng worship service, magpreach ka pa rin. Minsan may nag-attempt na gumawa sa akin yan isa sa mga preacher under training natin. Kunyari, preacher siya dapat ng Wednesday. Tapos Tuesday, nag-message sa akin, nagpapaalam, baka pwedeng hindi muna siya mag-preach ng Wednesday. E di tinatanong ko, bakit kapatid? E di sabi niya, kasi may pagsubok pong nangyayari. Alam mo, napakadali naman na sabihin ko, o di sige, huwag ka mag-preach ng Wednesday. Kaso pag pinayagan ka, pag pinayagan kita, e di naging matagumpay ang diablo sa buhay mo. Kasi yun yung gusto niyang mangyari. Magpipreach ka dapat ng Wednesday, kaya tatambangan ka niya ng maraming mga pagsubok, maraming mga tukso, maraming mga struggle, bago mag-Wednesday. Para pagdating ng Tuesday, tatawag ka sa akin at sasabihin mo, wag na lang po. At ito naman ako sasalo sa iyo. At sasabihin ko, sige, okay lang. At ang ibig sabihin ay, hinayaan kita na mabuhay na talunan sa gawa ng diablo. I will tell all of you, pwedeng may mga mangyayaring hindi maganda sa ating buhay, pero hindi dapat tayo magpapapigil sa mga bagay na yan para magpuri at sumamba sa Panginoon. Amen! Amen! Because God's grace is sufficient. Pwedeng pumunta ka ngayon dito, malungkot na malungkot ka. Pwedeng pumunta ka ngayon dito, may pinagdadaanan ka. Then I will tell you, you made the right decision. You made the right decision. Kasi ang Panginoon, hindi niya tayo tinatanggap. Hindi lang yung papuri natin, hindi niya ito tinatanggap kasi karapat-dapat tayo. Tinatanggap niya ang papuri natin dahil karapat-dapat siya. At binigyan niya tayo ng kanyang biyaya upang kahit hindi tayo karapat-dapat, makaka-worship pa rin tayo sa Panginoon. So when you come to church, you're coming to a church where there are many imperfect people. Whenever you come to church, lalo na sa atin, araw-araw ang worship, from Saturday to Thursday, Friday, whole day, expect mo yan. Makakatabi mo, maa-encounter mo mga tao may kanya-kanyang pinagdadaanan. May kanya-kanyang hugot sa buhay. Nung araw, ang tatare at susungit ng mga tao, pag may nakitang umaten sa church tapos parang salbahe, sasabihin, at nagsimba pa. Kapal ng mukha. Buti nga nagsimba. Buti nga nagsimba. Hindi ba kaninang umaga ang daming mga pinost niya mga negative sa Facebook? Tapos bigla ngayon, pagdating sa worship service, nakataas ang kamay? Buti nga nagsimba. Nang lahat ng mga pangit na pinost niya sa Facebook kaninang umaga, mahingi niya ng tawad ngayong gabi. At ang mga naririto, may kanya-kanyang hugot. Tignan mo lang yung muka. Pansinin mo lang ang mga mata. Alam mo na, oo, ito nga, may hugot nga ito, pastor. May pinagdadaanan nga ang isang ito. Pero, ganun ang church. It's filled with people praising God because of His grace. The church should always be filled with people praising God because of His grace. Ano pa ibig sabihin nun? Hindi ako karapat-dapat, but I come to the Lord anyhow and worship, and if given the opportunity, I will serve. Kaya may mga taong kumakanta sa atin, tumutugtog sa atin, nag-aayos, nag-a-usher, maraming mga pinagdadaanan sa buhay. Baka meron pang hindi magandang nangyayari sa buhay, pero pinag-worship natin, pinag-serve natin, kasi alam natin, by the grace of God, nothing is impossible. Lahat ng mga hindi maganda sa ating buhay, aayusin ng Panginoon as we continue to praise Him, as we continue to worship Him. Don't ever give up. Before I let go of this point, don't ever give up worshiping God. Don't ever stop praising the Lord. Even when it's hard, even when it's so difficult,
kapatid, lalo ka mag-worship sa Panginoon. Kasi sa Panginoon natin matatagpuan, hindi lang ang kapatawaran, sa Panginoon natin matatagpuan ang comfort na kailangan natin, ang iyakap na kailangan natin, upang maramdaman natin ang kailangan nating encouragement and strength in times of weakness, difficulties, and challenges in life. Dahil secondly, for today, the church must always be a place where people are always praying together. The church must always be a place where people are always praying together. Luke chapter 9 verse 28 says, about 8 days after these words, he took along Peter, John, and James and went up on the mountain to pray. Sino to? Si Jesus Christ. Ipinapakita niya sa atin na isang magandang example na pinakita niya sa kanyang mga disciples. Sabi niya, hindi lang ako magpe-pray, tuturuan ko rin kayo mag-pray. Na sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon, matutunan ninyo, manalangin sa akin, manalangin sa Diyos. Again, I read Luke chapter 9 verse 28. About 8 days after these words, he took along Peter, John, and James and went up on the mountain to pray. I tell you now, you went to the right place. I tell you now that it's so good that you are part of a church family. Kasi when you're part of a church, it's not just a place, but it's a family of people praying to God, lifting to the Lord the many things that we're going through in life. Napakarami kayang problema ng tao sa buhay. Kung nag-iisa ka, kahirap. Masarap kung may kaibigan. Masarap kung may magulang, may kapatid, may pamilya. Pero napakasarap, meron ka pang mga kapatid sa Panginoon na pwedeng humawak ng iyong kamay, na pwede kang yakapin at sabihin sa iyo, sasamahan kita sa pinagdadaanan mo ngayon. Sasamahan kita sa pinagdadaanan mo ngayon. Mananalangin tayo. Ipapanalangin kita. Pwedeng halimbawa, yung ilan sa atin, pera yung problema. Alam mo naman yan, yung katapusan at saka yung pagpasok ng bagong buwan. Mixed emotions yan eh. Mixed emotions talaga yan. Una, masaya ka kasi yes, sweldo na. Kaso parang 1 second lang yun. 1 second happiness. Kasunod nun, may text na kasunod, may chat na kasunod, may mga bayarin na kasunod, and then you realize, yung kinita mo, ibabayad mo din agad. At sa ilan pa'y parang kulang dahil marami pang dapat pang bayaran. Ang ilan sa atin, hindi pa rin malaman paano babayaran yung mga utang. Iniwan mo na noong 2015 eh. Bumalik ulit, 2016. Sinabi mo na hanggang 2015 ka lang, hindi ka nasasama sa 2016. Eh sorry, di ba? Lumipad pa siya at andyan pa rin. Ilan sa atin ang bigat ng problema sa mga nakapalibot sa buhay natin. May mga problema tayo sa asawa, may mga problema tayo sa magulang, may mga problema tayo sa kapatid. Sometimes, nakakapagod na rin talaga. Nakakapagod na. Pagod na isip mo, pagod na puso mo. Ay ilan sa atin, may mga kahinaan sa buhay. May struggles in life. May mga problema sa ating attitude. Unforgiveness in our hearts. Meron din tayong mga kasamang matindi ang kalungkutan kasi namatayan. May mga kasama tayo na matindi ang kalungkutan dahil nawalan ng trabaho. May kasama tayong matindi ang kalungkutan dahil may umaaway sa kanya. Napakasarap isipin na sa lahat ng ating pinagdadaanan, may tatapik sa atin at sasabihin, sasamahan kita, ipagpipray kita sa lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay. Try nga lang natin yan, sabihin natin yan sa ating mga katabi, sasamahan kita, pagpipray kita. Pwede bang sabihin niyo yan sa inyong mga katabi, sasamahan kita, pagpipray kita. Pagpipray kita. Practicein nga lang natin, can we hold hands together? Practicein nga lang natin, can we hold hands together? Sino man yung katabi ninyo? Sino man yung katabi nyo? Mapa ito may nasa kaliwa, ito'y nasa kanan. Gusto ko sabihin nyo sa bawat isa, I will pray for you, kapatid. Sabihin nyo yan. Tingnan nyo, eye to eye naman, ha? Eye to eye. Ear to ear. Pagpipray kita. Palakpakan natin ang Panginoon.
At mamaya, magpipray tayo ulit. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Mamaya magpipray tayo para sa pangangailangan ng bawat isa. We believe in the power of prayer. We believe that the church must always be a people praying together. What else? The church must be a people who studies and applies God's word. The church must always be a people who studies and applies God's word. Acts chapter 17 verse 11 says, "And the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica, and they listened eagerly to Paul's message. They searched the scriptures day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth." This is a group of people na ang tawag sa kanila Bereans. They were Christians. Tapos, napakaganda daw ng ugali ng mga Kristiyanong ito. They were eager to listen to the Word of God. And that is my desire for our people in church. Maging eager tayo, maging hungry tayo for more of the Word of God in our lives. At tatandaan niyo yung verse na, "Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Totoo yun. Yun ng physical food eh. Yung ilan sa atin, sa totoo lang, pwede bang isang beses lang kumain sa isang araw? Yung ilan sa atin, kakakain lang ng breakfast, kakain na naman pagbaba sa metro station. Iba sa atin, pagdating ng lunch, ayan na naman kakain, ng hapon, gabi. At pagsasabihin nyo sa akin, "Pastor, hindi totoo yan, hindi totoo yan, nasa ng ebidensya mo?" Sige, ilabas mo sa akin yung picture mo bago ka dumating ng UAE. Pagdikitin mo siya, di ba? Before and after. At masasabi mo sa akin na kahit ang dami mo problema sa buhay, hindi ba tumaba ka? Hindi ba nag-gain ka ng weight? Hindi ba kain ka ng kain? Iba nga sa atin hindi man mabayaran ng ganito, hindi man mabayaran yung mabili yung ganito, pero sa pagkain, doon tayo lagi bawi. Kung yung pampisikal nating katawan, kailangan laging pakainin, lalo na ang ating espiritu. Nakakalungkot lang minsan, maraming mga mananampalataya, maraming Kristiyano, maraming tao, kung gaano kataba, kalusog ang pisikal, gano'n naman kapayat at malnourished ang espiritu. Siguro pag in-x-ray mo, kamusta kaya ang espiritu nito? Ting-ting na ting-ting. Halos walang nakakain. Yan nga yung mga nasasabi natin kung magsimbay tuwing birthday, kung nagsisimbay ito kung may special occasion. Ito nga church nga natin, araw-araw na worship service. Kanina lang may kausap ako mga kapatiran. Sabi niya sa akin, "Oo nga pastor, no, sa church natin wala ka ng lusot. Kasi hindi ka maka-worship ng Friday." Pero mo yun, no? Maraming schedule na pag Friday. Mula Sabado all the way to Thursday, there's a worship service. And very soon, magkakaroon din tayo ng araw-araw Bible studies. Para kung hindi ka man maka-worship, may Bible study option ka pa. Pero kailangan i-desire mo yan Ipag-pray mo sa Lord, "Make me eager to study your word." Yung ilan pagkantahan, buhay na buhay. Pag word of God, tulog. O di naman kaya pag word of God, lumalabas. Bumabalik na lang pag benediction na. Kailangan ang Kristiyano, kumakain ng salita ng Diyos. Tumataba ang pananampalataya as we continue to hear and hear the word of God. Ngayon nga, may internet na kahit ang sarili nating church, may YouTube channel. All you have to do is go to YouTube, type RU Church, at marami tayong mga recorded video messages doon. In your spare time, makinig ka ng makinig sa Word of God because the Bible also says, faith comes from hearing the message, especially about Christ. Kaya kailangan pakinggan natin ang salita ng Diyos at saka kapakinig natin ang salita ng Diyos ikaw pa personal, uuwi sa bahay, may Bible ka, ano ba yung tinuro ni pastor kanina? Ma-check nga, mabasa nga, at gusto ko pa lalong matandaan, ma-memorize pa yung verse, makikita mo, tumataba ang iyong espiritu. Lumalakas ang iyong pananampalataya. At yan ang dahilan ba't may mga Kristiyano, kahit ang daming problema, nakangiti pa rin. Yan ang dahilan ba't maraming mga Kristiyano, ang daming mga Kristiyano, walang pera, pero ang ganda pa rin. Pag halimbawa sinabi mo sa akin, "Pastor, pumapangit na yata ako." Hindi ka nagbabasa ng Word of God.
Ang Kristiyanong nagbabasa ng Word of God, paganda ng paganda, paggwapo ng paggwapo. Kaya pakisabi mo sa iyong katabi, kaya pala. Kaya pala. Huwag mo na lang itanong kung ano yung kaya pala. I tell you that, problems will come and go. Lahat ng mabibigat na problema nyo tonight, bumilang ka na ilang buwan, wala na rin yan. Ang problema may expiration date. Hindi pwedeng hanggang libingan kasama mo yan. Hindi pwedeng hanggang libingan kasama, hindi pwedeng hanggang langit kasama mo yan. Kung meron kang unhappiness sa buhay ngayon, mag-worship ka sa Lord. Magpuri ka sa Kanya. Kung meron kang sadness ngayon sa iyong buhay, mag-pray ka. Kung meron kang pinagdadaanan ngayon, makinig ka ng makinig sa salita ng Diyos. At hayaan mo na ang Word of God ang siyang tutungtungan mo, siyang tutungtungan mo sa lahat ng mga pinagdadaanan sa buhay. Sabi ng iba, Pastor, dahil kong problema, natitisod ako. Kasi hinahayaan mo matisod ka eh. Mag-aral ka na sa salita ng Diyos, makinig ka sa salita ng Diyos, at hayaan mo na yung mga problemang yan, yung mga challenges na yan, ang siyang panggamitin ng Panginoon para mas lalo kang mag-mature sa pananampalataya. Tungtungan mo ang salita ng Diyos. Tungtungan mo ang salita ng Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. And that's why, in church, one of our favorite verses is found in Isaiah chapter 40, 28 to 31. That even though youths grow tired and weary, young men stumble and fall, but they that trust in the Lord shall rise up and become strong again. Na siyang nagtiwala saan? Sa salita ng Diyos. At siya nagtiwala sa salita ng Diyos, bagsak ka man ngayon, you will rise up again. May pinagdadaanan ka man ngayon, malalampasan mo rin yan. May pagsubok ka man ngayon, magiging matagumpay ka. Dahil ang anak ng Diyos, hindi bagay sa atin ang maging talunan. Hindi bagay sa atin ang maging talunan. Hindi bagay sa atin ang maging talunan. Na pag tayo nasa Panginoon, you can trust in the Lord and His Word, and you will rise up. Hindi bagay sa atin na tayo mukhang pangit. Ang bagay sa Kristiyano, mukhang gwapo, mukhang maganda. At gumaganda ka, gumagwapo ka, pag ikay nagtitiwala sa Panginoon. Kaya pakisabi mo sa iyong katabi ulit, makinig ka na. Yan lang ang solusyon, hindi yung mga products na binibili mo. Hindi nagwo-work. But when you apply the Word of God in your life, you will see a different glow in your face. Nakita na ba kayo ng mga Kristiyano na nung lumalago sila sa kanilang pananampalataya, lumiliwanag ang kanilang muka? At nakita na rin kayo ng mga tao na pag-alimbawa, hinahayaan nila na yung problema mag-overwhelm sa kanila, nagdidilim pati ang kanilang mga eye bags and everything. They look so much older. Yung skin nila ang tuyo-tuyo ng itsura. But when you're in the Lord, when you study God's Word, when you apply God's Word, yan pa isa kasi. Minsan naiinis ako dun sa mga post ng magagandang mga verses from the Bible. May mga hashtag pa. Tapos may dumating biglang problema, napalitan na ngayon yung post, puro mga negative things na. Mini-message ko privately and tell them, hindi naman sa sinisita kita na may negative post ka. Kasi minsan okay din yun, nalalaman ko tuloy. Na dapat siya ipag-pray. Okay din minsan yun nalalaman ko tuloy. I'm not really offended by that. Pero sabi ko, ano nangyari dun sa mga verses na pinost mo? Ano nangyari dun sa mga pinag-aaralan natin sa church? Pag meron ka ng problema, you throw it to the garbage can? No. The church must be a people who studies and applies God's Word in their lives. You tell me you're discouraged now, you tell me you're sad right now, and I tell you that Jesus is alive. And I tell you that Jesus is Lord. And I tell you that God is in control. And I tell you that God, no matter what, loves you very, very much. Don't ever doubt the love of God in your life. Don't ever doubt the love of God in your life. And when someone tells me, why is it I do not doubt? Why is it I never doubt that Jesus loves me so much? I never doubt because the Bible tells me so.
I never doubt because the Word of God, the Bible, tells me so. I remember Whitney Houston, sa isang pelikula niya, minsan kinanta niya to in one of her movies in a cappella. Very old Sunday school song. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. May problema ka sa pera? God will provide. Sabi sa Biblia. Meron kang hindi maintindihan, may nangyayaring hindi maganda sa iyong buhay, God is in control. Nasa Bible yan. May pinagdadaanan ka, nangihina ka, and I tell you today, malalampasan mo yan because you can do all things through Christ who gives you strength. Nasa Bible din yan. The church must be a people who studies and applies God's word in their lives. Which leads us to also believe this, that the church must be a people serving God. The church must always be a people serving God. For the Bible says in 1 Corinthians chapter 12, 27 to 31, together you are the body of Christ. And each one of you is a part of that body. In the church, God has given a place, first to apostles, second to prophets, and third to teachers. Then God has given a place to those who do miracles, those who have gifts of healing, those who can help others, those who are able to govern, and those who can speak in different languages. Not all are apostles, not all are prophets, not all are teachers, not all do miracles. Not all have the gifts of healing. Not all speak in different languages. Not all interpret those languages, but you should truly want to have the greater gifts. But you should truly want to have the greater gifts. Pag tayo daw ay magkakasama, bawat isa sa atin may mako-contribute sa church family. Kaya lagi natin tinatawagan yung mga magaganda boses. Mag-volunteer na kayo at maging backup singer, worship leader, or singer ng reflection song. Dahil hindi lahat may magandang boses. Sabi nga sa lumang pelikula ni Spider-Man, with great power comes great responsibility. Pakisabi nyo nga, ahem, ahem. Pakisabi nyo nga, ahem, ahem. Pastor. Yung maganda boses, dapat yun yung kakanta. Nang mapatigil na natin kumanta yung hindi maganda boses. May love ko rin naman sila. Kaso nga lang, inaantay din naman nila na, kasi pastor, alam mo, minsan may nagsabi sa akin, pastor, alam mo, hindi kagandaan boses ko, pero napansin ko kailangan sa church, kaya kakanta po ako, pero pag meron po dumating na magaganda boses, okay lang din po sa akin, ako po'y lumipat naman sa ibang ministry. Tamang attitude. Ganda ng attitude. Una, alam na alam niya ang katotohanan. Hindi ko na kailangan sabihin sa kanya. Buti na lang, alam mo. But at the same time, ando dun sa kanya yung love for the church na ayaw niyang mapabayaan. Wala kasing nagsa-stand up, wala pa kasing nagra-rise up. So, sige po, I'll fill in the void. But also, there's this humility and responsibility na pag dumating man yung magaganda boses, sige po, ako ililipat naman sa ibang mga ministry kung saan naman po ko kakailanganin. Ganyan na maging attitude natin. Ano pa yung pwede ko makontribute sa church? Meron at meron ng bawat isa sa atin pwede makontribute sa simbahan. Ilan sa inyo yan, pagtugtog, pagkanta, iba'y pagluto ng pagkain, pag-usher, pag-alaga ng bata. Sa media lang, kailangan namin ng volunteers na tutulong kay Kuya Jepoy sa PowerPoint. Iba sa inyo, may mga degree pa sa computer science, information technology, engineer pa. Ano ba naman yung pipindutin lang yung computer? At darating lang ng maaga, malaking blessing now to the glory of God. Yung iba naman sa inyo, limbawa, ang gift mag-donate ng malaking pera. Gustong-gusto ko yan. Kailangan natin ng mga ganyan. Kaya pakisabi mo sa iyong katabi, nararamdaman ko, parang ikaw yung tinatawag ni Pastor. Yung mailing mag-donate.
ng malaki-laking pera. Lahat tayo may magagawa to build the church family. At ang naglilingkod sa Panginoon, di syempre nakikita ng gadyan. Nakikita ng gadyan. At pag nakikita ng Panginoon na inaalay mo ang buhay mo sa Kanya, naglilingkod ka, lalo kang pagpapalain dito sa lupa. At pag namatay ka, pumunta ka sa langit, may reward pa doon ang lahat ng nagtapat sa paglilingkod sa Diyos dito sa lupa. Sabi sa Bible, yan yung mga crowns. Kasi pag tayo tinanggap si Jesus bilang Lord and Savior, pupunta ka langit. Pero pagdating sa langit, hindi tayo pantay-pantay doon. Makikita mo doon yung naging active sa church nung nandito sa lupa, ang daming corona sa ulo. At makikita mo yung isa na humihingi pa sa'yo, pahingi naman isa, kaya kasi, kaya. Wala na kasing magagawa. Pero pati sa langit, nangihingi ng corona. Hindi pwedeng ganun. Dapat dito sa lupa, maglingkod ka sa Panginoon. And everybody say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya simulan na yan. Yung pag-earn ng reward in heaven by serving the Lord through the church, even through our church family. What else? And our last point for tonight, the church must always be a people who makes disciples. The church must always be a people who makes disciples. A verse in the Bible says, Go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. It's God's will na ang bawat isa sa atin, tinatransfer natin yung faith natin to others and helping them to become Christians and servants of God. Diyan ako ngayon excited. Excited ako hindi lang mag-preach sa inyo ngayong gabi. Excited ako maka-pinpoint sino kaya dito yung potential na maging preacher din. Sino kaya dito yung may potential na maging teacher of the Word of God. At pag willing ka, gugugulang kita ng oras, bibigyan kita ng panahon. At kung ano man yung naituro sa akin ng Lord, ipapasa ko sa iyo nang ikaw ay maging servant din ng God. That you will become a disciple of Jesus Christ who will one day also help others become Christians, become servants, become disciples of Jesus Christ. That is what Christians do. Yan ang pinagagawa ng Lord sa atin. 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 2 says, You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. So sinasabi niya, no, magpalakas kayo sa biyaya ng Diyos. Magpalakas kayo sa biyaya ng Diyos. Lahat ng ginagawa natin ngayon, only by the grace of God. Amen. Yung nakikinig kayo ngayon ng message na ito, ano ginagawa natin? Yung nagwa-worship kayo ngayon sa ating Saturday worship service, ano ginagawa natin? Nagpapalakas tayo ng ating pananampalataya. Nagpapalakas tayo ng ating pananampalataya. Nagpapalakas tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Kung bukas magtatrabaho ka ulit, tapos parang pagod na pagod ka na, and then you come to the Lord and say, Lord, give me grace. Halimbawa, ito ka na naman, kaharap mo asawa mo at imbyerna ka sa kanya, Lord, give me grace. Halimbawa, pupunta ka na naman sa ATM machine, pupunta ka na naman sa mga money transfer at magbabayad ka ng kung ano-ano. Hirap na hirap ang kalooban mo sa ginagawa mo mga pagbabayad. And then you say to yourself, Lord, give me grace. Lord, give me grace. Gusto mo na mag-resign sa trabaho mo. Gusto mo nang hiwalayan ang asawa mo. Gusto mo naman tumigil sa ministry. Ang bigat-bigat ng pinagdadaanan mong problema. You say to God, Lord, give me grace. Lord, give me grace. Lord, give me grace. And as God give you more of His grace, as God give you more of His strength, ano sabi dyan? And the things you've heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable people will also be qualified to teach others. Bakit ba may mga Kristiyanong tuloy-tuloy yung faith, tuloy-tuloy yung paglilingkod? Kasi ito tuloy-tuloy din yung pagtuturo nila sa ibang tao tungkol kay Jesus Christ. Ito ka, may problema. Pero meron kang tinuturuan tungkol kay Jesus Christ. Nalalampasan mo yung problema mo kasi nakakatanggap ka ng lakas sa Panginoon, ng biyaya sa Panginoon as you continue to disciple others in the Lord. That's the secret. So when somebody tells me, Pastor,
I mean, you've been in ministry for 25 years. Hindi ka ba nadi-discourage? Hindi ka ba napapagod? Kahit ngayon sa church natin, sa 3 taon na hindi ka ba napapagod? Napapagod din. Pero bakit nagtutuloy-tuloy? Bakit nangyayari pa rin yung ministry? Kasi may pinapaturuan si Lord At sa bawat natuturuan ko, lumalakas ako ulit. Sa bawat natuturuan ko, pinagpapala ulit ako ng Panginoon. And I want to impart to you the same challenge. I want to impart to you that same secret. Ask God. Ask God, Lord. Gusto ko rin nung ganon. Yung laging malakas sa yung biyaya. At nangyayari yon as we make disciples of Jesus Christ. As through your life, someone else is growing to become a disciple of Jesus Christ. Knowing all of these things, the challenge for us tonight is this. Knowing all of these things, the challenge for us tonight is this. Obey God's call for your life. Obey God's call for your life. Obey God's call for your life. Minsan pa po tayo yumuko, pumikit, at mananalangin po tayo muli sa Panginoon. I know that tonight, some of us are not feeling well. Something very hard, something very difficult. And like what I said a while ago, praise God. Nag-worship ka pa rin. For we do believe, we truly believe this, God is here. And the church is a house of prayer. And the church is a people. We are a people who praise to God together. We are a people who praise to God together. Hindi ko man alam ang lahat ng yung pinagdadaanan sa buhay, alam yan ng Panginoon, kapatid. I will invite all of us to once again lift our hands to the Lord. Pwede bang itaas nating lahat ng mga kamay natin sa Panginoon? As all heads are bowed down and all eyes are closed, can we just lift our hands to God? At habang nakataas ang dalawang kamay natin sa Panginoon, kapatid, mananalangin tayo together. Para sa lahat ng iyong prayer request, para sa laman ng iyong puso, sa pinagdadaanan mo ngayong kapatid, mananalangin tayo together. At ako'y naniniwala na nandito si Lord, nandito ang Panginoon, na yung kailangan ng yakap ng God, mararamdaman mo ngayong gabi ang yakap ng Diyos sa iyong buhay. Na yung nangangailangan ng wisdom, ng kapayapaan, ng strength, ng favor, ng miracle, ng healing. I truly believe this. Nothing is impossible with our God. Aming Diyos at aming Ama, nakikita mo ang iyong mga anak. Ang bawat isang naririto, taas kamay sa inyo, sumusuko. Dahil tinuro mo sa amin yan, na sa lahat ng aming pinagdadaanan, sa iyo lagi susuko, sa iyo lagi lalapit, sa iyo lagi magtitiwala. And so we lift our hands to you, Jesus. We lift our hands to you, Lord, and we surrender everything. We surrender everything. Touch and minister to your people right now. And let each and every one in this place today experience the blessing, experience the power, experience the miracle that comes from you. Lord, in this place we know, Lord, in this place we believe your Spirit is moving powerfully and mightily even right now. Lord, move. Lord, touch. Lord, bless your people. Lord, bless your people. Mga kapatid, habang nakataas ang mga kamay natin sa Panginoon, begin to receive your blessing from God. Begin to receive your miracle from the Lord. Come and receive it and say to Jesus, I receive your blessing. I receive your peace. I receive your healing. I receive the miracle even today in Jesus' name. I receive it right now. I receive it right now, oh God. Come touch and bless your people.